Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpi-tagpi po na kwento. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. We were informed ng mga taga doon, ng mga tao na umattend ng seminar na po yung mga mag-ooperate. Alright, salamat Dr. Casio. So Mayor, first term Mayor po kayo, ano po? Opo ma'am, first term mayor po. And so kumbaga, bago itong first term nyo bilang Mayor, wala kayong naunang karanasan at all sa politika, tama po ba yun? Wala po ma'am. Okay, so ibig sabihin di po kayo dating konsehala, di po kayo dating barangay official, di po kayo dating SK official. Opo. Naghanap bilang paghahanda kasi dito sa hearing, syempre naghanap po kami ng nag-research po kami ng background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon tungkol sa inyo. So basically, at least politically, parang you came out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo. Bigla, ganun ba yon? Nanalo kayo bilang mayor? Opo, Madam Chairman, may statement po sana ako, okay lang po. Okay. Well, kaya ko rin tinatanong before the chair allows the good mayor to deliver her statement. Baka okay rin naman po yun, no, na figuratively galing out of nowhere tapos nanalo bilang mayor. Baka pwedeng isipin na refreshing break sa usual na dynastic politics natin. Pero syempre, interesante at gusto ko talaga mas makilala ng maigi. So maybe we can begin with your statement, Mayor. So ilang minuto po ba yan or ilang pages po ba? Madam Chairman, 2 to 3 minutes lang po. Please, you have the floor, Mayor. Opo, thank you po. Ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang taon po bilang mayor na nagsikap po akong maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng Bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19, kaya masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpi-tagpi po na kwento. Dahil dito po ay nais ko pong magpasalamat sa kagalang-galang po na Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality headed by Honorable Senrisa, ma'am. Dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon na bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay akin na ibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former landowner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Nais ko rin po ninawin na mayroon po isang sasakyan po na Ford Expedition nakita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin
ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po. At hindi ko din po ito nagamit o nakita man lang. At wala din pong katotohanan na pag may may-ari ko po kahit isang villa po sa compound at ni minsan po hindi po ako natulog doon. Sa katunayan po ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng villas na naitayo pagkatapos ko po mag-divest po ng shares po sa Baofu. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you rin po, Mayor Go. Sabi niyo po sa inyong statement, Opo, ma'am. gusto niyong tulungan yung mga residente ng Bamban. Tanong ko lang po kung meron bang taga-Bamban na empleyado sa munisipyo? Kasi balita po sa amin ay wala daw. Alright, let me correct that question, Mayor. May taga-Bamban ba na empleyado dun sa Baofu? Yes po, Your Honor, yes po. Meron po. Ilan po? Base po sa investigation po namin, yung housekeeping po nasa 100 plus po. Housekeeping 100 plus. Opo, Your Honor. Pero yun na po yung mga empleyado sa Baofu na galing po sa Bamban. Opo. Lahat-lahat po ilan ang empleyado o workers sa Baofu dun sa 7-story buildings at dorms at dun po sa 14 villas at sa lahat-lahat na 36 buildings sa 7.8 or 7.9 hectare property. Ilan lahat po ang workers? Opo, Your Honor. After ko po mag-divest po, hindi ko na po alam yung exact number po. Base lang po sa investigation ko po na after the raid po, yung housekeeping lang po, 100 plus po. So, alamin po natin mamaya kung ilan lahat-lahat ang workers doon sa Baofu bago ng raid para makita natin kung ganong kalaki o kaliit na percentage doon ay mga itong 100 plus na empleyado na galing sa Bamban. Ngayon, Mayor, bilang public servant din, Opo. tulad po ninyo, alam ko, hindi biro tumakbo sa eleksyon. Kahit local elections, minsan mas pa kung local elections, Opo. malaki ang gastusin. So, alam ko na hindi impertinente na tanungin ito sa kapwa kong nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po ba yung source of funds ninyo? Ako po ay isang hog raiser po. Sa Bamban din po yung hog raising operations nyo? Opo. Banda saan po doon? Malapit ba? Malayo doon sa Baofu? At gaano pong kalaking operations? Medyo malayo po. Siguro mga 20 minutes po. Malaki po bang hog racing business po ito or maliit lamang? Before po nangyari po yung ASF po, medyo malaki po. Tapos nangyari po yung ASF po, medyo lumiit na po siya. Ilang heads po ito kung kahit medyo lumiit na? Ngayon po nasa 2,000 po. And sa isang taon, ballpark figure, magkano ang kinikita ng isang 2,000 head hog racing business? Your Honor, kada harvest po namin per head, siguro ang margin po nasa around 3,000 to 4,000 pesos po. So, at ilang harvest po sa isang taon para sa 2,000 heads at 3 to 4,000 per head, mga magkano sa isang taon ang kinikita po? 2 beses po nanganganak po, Your Honor, 2 beses po nanganganak po ang isang baboy po bawat taon po. So more or less po nasa 1.5 times po ang harvest po per sow po. So given all these factors, taon-taon po magkano ang kinikita sa hog racing business? Your Honor, ang kinikita po namin ngayon po medyo hindi po siya stable po. Gawa po ng may ASF po ngayon. Fluctuating po yung presyo po ng baboy po. So, and yet, meron kayong source of funds para parang ang out of the blue, makatakbo
at manalong mayor noong 2022 sa Bamban. Opo. And Your Honor, one of the reason din po na nag-divest po ako noong 2022 po. 2021 po pala, Your Honor. So, opo, nag-divest kayo. Pero ang gusto kong alamin, paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang? Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sino mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Mga kaibigan ko po na sa hog racing din po. Nasa hog racing or nasa Baofu? Nasa hog racing po. Wala po sa Baofu po, Your Honor. Mayor, actually, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, maari bang mahingi yung inyong SALN at pati yung SOSE po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, alam po natin pareho yan, makikita sa ating SOSE. Kung maaari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong SALN at SOSE, Mayor. Opo, Your Honor. Meron po. Salamat, Mayor. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago ng Baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-aalaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Opo. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then, still out of more than curiosity,
Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasalo po kami ng farm. So tutorial po sa high school. Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school. Ang binigay lang po sa amin po na pinaka libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, di lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Kailan kayo po unang lumabas ng Pilipinas? Your Honor, hindi ko lang po maalala po ngayon po. Ilang taon kayo noon? Grade school age ba kayo noon or high school age kayo noon? Teenage age po siguro po, Your Honor. Alright. At sa unang paglabas nyo sa Pilipinas, nung bandang teenager kayo, saan kayo pumunta noon? Hindi ko na po masyado po maalala, pero parang Singapore po yata or Malaysia po. And of course, dumaan kayo sa isang airport ng Pilipinas para pumuntang Singapore or Malaysia. Ay, opo. Nandito po ba yung Bureau of Immigration? Yes. Attorney Likas po ba ang sasagot or Attorney? Yes, thank you, Chief Santos. Chief Santos, meron po ba kayong record nung unang paglabas ni Mayor Go nung bandang teenager sila to Singapore? Okay. Sige po, hindi na lang po tanong, request po ng chair, Chief Santos, pakisubmit ng records nung unang paglabas ni Mayor Guo nung bandang teenagers sila papuntang either Singapore or Malaysia. Kaya po ba during this hearing? Yes, Madam Chair, we will check right now. Thank you, Chief. Ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po.
At ang ama po ninyo, Angelito Go po. at sila po ba ay kasal? Your Honor, hindi po ako masyado sigurado po. Nandito po ba ang PSA? Wala po. All right, the chair will write them. Sa ngayon, yun yung mga unang tanong ko kay Mayor Sen. Sherwin. You have the floor. Thank you, Madam Chairman. Thank you rin sa mga preliminary questions. And I just have mga follow-ups lang po on the question. And thank you for the statement, Mayor Alice. And tama ho kayo na trabaho talaga ng local chief executive na maganap ng investors, magdala ng kabuhayan, gumawa ng trabaho para sa constituents niya. Talagang kasama yon. Pagpapatuloy ko lang with the permission of the chairperson yung mga questions niya. I heard earlier na sinabi niyo na ang original negosyo niyo is farming and lumaki kayo sa farm. Tama po ba? And yan talaga ang kinalakihan niyo, yung farm at yung hog racing. Tama po ba? You can pakigamit po yung mic para malagay sa records. Tama po ba? Opo. Paano ho kayo napunta sa Pogo? Parang ang layo eh. May farming ka, no, agriculture, and then biglang pumasok kayo sa Pogo. Paano, pwede nyo bang ikwento paano naging transition nyo from farming to Pogo? Your Honor, wala po ako sa Pogo. Hindi po ako involved po sa Pogo.